Okay, so a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muli sa pagbabalik po ng page ni Kong Yusuf. Nandito tayo kasama ang ating isa sa mga masyayikh natin na nauna sa atin sa pagyakap sa panampalatayang Islam, si Sheikh Muhammad Amin Rodriguez. At kakapanamihin natin siya ng kahit saglit man lang, no? Sheikh, bumati po kayo. Mashallah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, magandang hapon po sa inyong lahat. Mga kagalang-galang kong mga kapatid at kapatid sa pananampalataya at kapatid sa sangkatauhan. Mashallah, tabarakallah. Sheikh, so alam po natin na kayo po ay isang balik Islam. So bago tayo tumungo dun sa kadahilanan ng pagyakap nyo sa Islam, maaari ba nating malaman ano ang dating pananampalataya nyo bago kayo naging Muslim? Actually, ako ay bininyagan bilang isang Romano Katoliko. Then habang ako ay lumalaki at nagkakaroon ng pag-iisip, ay tinatanong ko ang aking pananampalataya. Tinatanong ko kung meron bang buhay pagkatapos ng kamatayan, tiyak ba na merong paraiso at impyerno ako, anong mangyayari sa akin kapag namatay na ako. Then, naging mapag-usisa rin ako dahil sa nakikita ko sa kapaligiran, bakit magkakaiba kami ng mga pananampalataya. Iba yung pananampalataya ng INC, sa Seventh-day Adventist, sa Baptist, sa Presbyterian. Bakit magkakaiba, isang aklat lamang yung ginagamit namin. Kaya napilitan akong magsaliksik sa iba't ibang pananampalataya tulad ng Mormons, tulad ng The Truth That Leads to Eternal Life, ang paniwala ng mga saksi ni Jehovah. At binasa ko yung Biblia ng 2 beses kasi gusto kong malaman kung ano talaga yung kaligtasan at kung ano yung katuruan ni Jesus. At during that time, ay ayaw kong mag-Muslim kasi iba yung pananaw ko tungkol sa Islam. Umabot nga sa punto na sinabi ko na kahit napatay nila ako, hindi ako mag-Muslim. Pero luckily, alhamdulillah, ay ito yung subhanallah. Dito ko nakita yung katotohanan na matagal ko nang hinahanap. Alhamdulillah. Mashallah. Alin po sa pangunahing turo po ng Islam ang inyong ano na kainganyo sa inyo para mag-Muslim? Dahil sa binasa ko yung Biblia, nung dumating ako sa Saudi Arabia, nung tumawag na ng Adan, nakita ko yung mga Arabo ay naglatag sila ng parang carpet o yung prayers mat at nagsimula na silang magugas sa mga kamay at paa. Parang isang malaking pagtataka para sa akin na yung paghuhugas nila ay nabasa ko sa Biblia na ito yung isinagawa ni Moses at ni Aaron na sila ay nagugas ng kamay at paa. At maging si Jesus ay nagugas din ng paa at kamay bago magsagawa ng pagdarasal. At nung actual na nung ginagawa nila yung pagdarasal, mas lalo pang tumindi ang aking pagkamangha na gano'n na ganoon ang pamamaraan ng pagdarasal ni Jesus sa Mateo 26:39 at siya lumagat sa dako paron at siya nagpatirapat na nalangin. Maging ni Abraham, ibig sabihin si Propeta Abraham sa Genesis 17:3. Kaya itong mga ganitong aksyon na nakita ko sa mga Muslim, ito yung naging daan para magsaliksik ako sa pananampalatayang Islam. At nawala na yung aking prinsipyo sa sarili ko na kahit napatay nila ako, hindi ako mag-Muslim. Dahil dun sa nakita kong kaparaanan ng pagdarasal nila at paglilinis nila bago magsagawa ng pagdarasal. Mashallah, tabarakallah. Mashallah. Sa pa naman po, sa reaction po ng mga family po ninyo, anong sabi nila nung kayo ay nag-Muslim na? Sa family ko, hindi naman sila nagbigay ng negatibong reaksyon. Sabi ko lang sa mother ko, nung nabasa ko na yung tungkol sa pananampalatayang Islam, nalaman ko na ang mga propeta pala ay mga Muslim, hindi dumating sa amin to bilang mga Kristiyano, na ang pinangyarihan ng kanilang mga kasaysayan ay sa mga Muslim na mga bansa, na kaya pala naging mga Muslim ang mga tao sa kanilang kapanahunan, simply because hindi dumating sa atin ay mga Muslim sila. Nung sinabi ko to sa magulang ko, hindi naman siya nagbigay ng negatibong reaksyon. Sabi niya, isipin mo muna ng 70 beses, bago ka mag-Muslim. Tapos sabi ko sa kanya, ay inisip ko na to ng maraming beses. At pagkatapos noon, ay nagsyahada na ako. Niyakap ko na yung Islam. Mashallah, mashallah. Alhamdulillah. So marami pong sumusubaybay po sa inyo at isa na ako doon sa mga yon. Mula nung ako yumakap sa pananampalatayang Islam. Isang mensahe po para sa mga kapatid po natin na kumikilala po sa inyo bilang isang
ehemplo sa pananampalatayang Islam sa mga balik Islam. Mashallah, tabarakallah, alhamdulillah, rabbil alamin. Ang gawin nating halimbawa sa ating pamumuhay ay ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba, kasi hindi tayo maliligaw at sila yung pinaka-the best na mga tao sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na ang mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakauna ang propeta. Maniwala kayo mga kapatid, hindi man sa kapanahonan natin, pero itinakda ng Allah na ang buong tao sa ibabaw ng kalupaan ay magiging Muslim. Meaning, isang karangalan sa atin kung tayo ang sa ikatuparan noon sa pamagitan ng ating pag-aanyaya o pagdadaawa. Mashallah. So, maraming pagsubok na dumarating sa atin at nakikita naman natin ang buong daigdig kung paano tayo nakakaranas sa mga pagsubok. Sundin lang natin ang Allah at pangalagaan niya tayo at ibibigay niya sa atin ang mabiyayang mabiyaya na kaparanan ng pamumuhay nila. Yes, magkaroon tayo ng takot sa Allah, meaning sundin natin siya sa pamagitan ng magkaroon tayo ng takot sa Kanya sa pamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga ipinagutos at pag-iwas sa mga ipinagbabawal. Magiging madali para sa atin ang lahat ng ating mga kalagayan at ibibigay sa atin ang mga solusyon sa ating mga suliranin na kailanman ay hindi natin sa ating naisip sa ating mga sarili na ito pala ay magbibigay ng kalutasan. Mashallah, tabarakallah. Subo ko na ito, alhamdulillah. Mashallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maraming salamat po, Sheikh, sa maikling oras po na ibigay sa amin. Mashallah, At tabarakallah. inshallah, Alhamdulillah. makatulong po ito sa pagsulong ng mga kapatid natin sa pananampalataya, lalo higit po sa mga bagong yakap sa pananampalataya Islam. Inshallah, amin. Alhamdulillah, rabbil alamin. Okay na.